Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Member KBP, oras sa buong kapuluan, 3 minuto na makalipas ang alas 4 na umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Martes tayo ngayon, ika-29 ng Abril 2025. Kabilis ng panahon, ano? Tapos bukas, Mayo, ay hindi, isang araw pa pala, no? Tapos Mayo na, eleksyon na. Bigaya na. Bigaya na ng pag-asa, kayo naman, no? Sa ulo ng ating mga balita, 20 pesos per kilo na bigas mabibili na sa Kadiwa sa May 2. Accreditation guidelines sa mga mamamahayag na magko-cover sa Malacanang rerepasuhin ng Presidential Communication Office. Senator Amy pinanindigan na group effort ng administrasyon ang pagpaparesto kay dating Pangulong Duterte at pagdadala nito sa ICC. Local absentee voting nagsimula na. Bulkang Bulusan muling nag-alboruto, nasa alert level 1 ngayon. Isang party list nominee patay sa pamamaril sa Maynila. Bagong low pressure area pumasok naman sa Philippine Area of Responsibility sa ilang bahagi ng Mindanao. Kaya nakakaranas ng mga pag-ulan ngayon doon. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin, FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita, nakapasok ang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility, pero maliit lamang ang tsansa na ito'y maging isang bagyo sa susunod na 24 oras. Yan man, sinabi ni Daniel Villamil ng Pag-asa na hindi nila inaalis ang posibilidad na ma-develop pa rin ito bilang bagyo sa mga susunod na araw. Tatawagin sa pangalang Auring, kapangalan pa ng nanay ko, ano ha? Tatawagin sa pangalang Auring, unang bagyo naman ngayon 2025. Huling namataan ang naturang LPA sa layong 735 kilometers silangan ng General Santos City. Ayon kay Villamil, ang LPA at ang Intertropical Convergence Zone ang siyang magpapaulan sa Palawan at Mindanao, partikular na sa southern portion ng rehiyon, Davao Region, Soxargen, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at Zamboanga Peninsula. Sinabi ni Villamil na pagsapit naman ng Biyernes, mas maraming lugar pa ang maapektuhan ng LPA at ng ITCC. Samantala, thunderstorms ang dahilan ng malakas na pag-ulan sa hilagang bahagi ng Metro Manila at mga karatig probinsya na nagdulot naman ng pagbaha. Dahil sa lakas ng ulan, dumanas ng flash floods ang kahabaan ng Elliptical Road sa Quezon City. 7 minuto makalipas ang alas 4, patay ang isang party list nominee habang sugatan ng isang pulis. At tapos na pagbabarilin sa kahabaan ng Santa Teresita Street sa kanto ng Pigibara sa Sampaloc, Maynila kahapon. Ang nasawing nominee ay kinilalang si Lenensky Bacud. Third nominee pala ito ng Ang Bombero ng Pilipinas Party List at dating chairman ng nasabing barangay. Sa inisyal na investigasyon, nakatayo si Bacud kasama ang iba pang mga individual nang biglang sumulpot ang isang motorsiklo. Sakayan dalawang hindi tukoy na suspect. Bumaba ang bank rider na motor at walang habas na pinagbabaril si Bacud. Sinubukan namang remesponde ng mga sugatang ng mga pulis pero nasugatan naman ang isa at nakipagpalitan ng putok ang mga suspect ngunit tuluyang nakaiskapo sakay ng motorsiklo. Huli naman ang 3 miyembro ng isang grupo na nagpapanggap na mga pulis pagkatapos mangho-hold up sa Metro Manila at mga kalapit na mga probinsya. Ayon kay NCRPO Chief Police Major General Anthony Aberin, 2 suspect ang nahuling naka-police patrol uniform nang masita ang kanilang sasakyan sa Binondo, Maynila. Wala na talagang kinatatakutan ng mga devil na ito ngayon, ano ha?
Habang ang ikatlong suspect naman na nagsilbing driver at nakasibilyan ay nadiskobring may dalang baril. Nasamsam sa ikinasang operasyon ng pulisya ang 3 baril, 2 granada. May 2 set ng police uniform at pantalon at 2 pares ng peking plaka GH343A at NKI 8327. Sa isinagawang background check, sinabi na rin na lumalabas na isa sa mga suspect ay dating ang pulis na si Mac noong 2022. Patuloy pa ang investigasyon para alamin kung sangkot sa iba pang krimen ang mga nakumpiskang armas habang inihahanda ng kasong kriminal laban sa mga nahuling mga nagpanggap na lespo. Kami lang sunog naman ang napaulat kahapon sa Quezon City, Muntinlupa at Caloocan. Ayon sa Bureau of Fire Protection, isang sunog ang sumiklab sa abandonadong storage facility sa Commonwealth Avenue, Quezon City, alas 5 ng umaga. 6 na kabahayan ang nilaman ng apoy sa barangay Kupang, Muntinlupa kung saan 6 na pamilya rin o 30 individual lang apektado ngayon. Sa barangay 14, Caloocan City naman, isang warehouse ang nasunog alas 12 ng tanghali. Walang napaulat na nasawi. Inaalam pa rin ang kabuang halaga ng mga naging sunog o sanhi ng mga naturang sunog. Nasawi naman ang isang 20 anyos na student boxer sa Occidental Mindoro State College matapos ang isang boxing match. Hala, kinilala ang biktima na si Mark Mateo Castillo na siyang pambato sana sa Southern Tagalog sa 2025 State Colleges and Universities Athletic Association MITA nitong Sabado. Nasa 3rd round ang laban si Castillo nang hinto ng referee match dahil sa technical knockout. Sinugod sa Camiguin General Hospital si Castillo ngunit namatay na rin kinabukasan. Hindi naman inilabas ng OMSE ng Occidental Mindoro State College ang aktual na sanhi ng pagkasawi nito, ngunit tiniyak na nakikipag-ugnayan na sila sa mga concerned agency at mga organisasyon para busisiin at imbisigahan ang naturang pangyayari. Itinaas na sa Alert Level 1 ang bulkang Bulusan sa Sorsogon kasunod ng phreatic eruption naganap basta pasado alas 4 kahapon. Batay sa seismic and infrasound monitoring data, naganap ang naturang pag-alboroto alas 4:36 ng umaga, tumagal din ng 24 minutos. Ayon sa PBOX, nagbuga ang bulkang Bulusan ng Abo na umabot ng 4,500 meters ang taas. Tawag na nito, iniulat din ang ashfall sa mga barangay ng Cogon at Bolo sa Irusin, Sorsogon, Puting Sapa, Guruyan, Barubaran o Buraburan, Tula-Tula Sur sa Huban, Sorsogon. Bago ito nakapagtala rin ang PBOX ng 53 volcanic earthquake sa loob lamang ng 24 oras. Paalala ng ahensya, posible pang magkaroon ng phreatic eruption ng bulkan kung kaya't mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa 4-kilometer permanent danger zone. Inabisuhan din ang publiko na magsuot ng face mask at basang gamit para maiwasan na makalanghap ng abo. Umabot na sa 1,200 families sa mahigit 5,300 katao ang apektado na ngayon ng ashfall kasunod ng pag-alboroto ng bulkang Bulusan sa Sorsogon. Ayon kay Police Major Arwin Destecamento, tagapagsalita ng Sorsogon Provincial Police Office sa panayam ng DCRH, tinamaan ng ashfall ang bayan ng Huban. Ganyan din ang Magallanes, hindi daw dahil nga sa hindi pagbabago ng ihip ng hangin. Sa kabuuan po, ma'am, meron po tayo na 1,201 na affected families. Iyon po ito, ma'am, yung inabot ng mga ashfalls na nagagaling sa pag-irap ng Mount Bulusan. Magandang umaga po sa mga taga Malabon at sa mga suki natin dyan po sa Japan. Ohayo gozaimasu. Ay, magandang umaga sa mga taga Hayward, California. Nasa 74,000 katao ang naapektuhan ng pagsabog ng bulkang Bulusan. Ito naman ay batay sa report ng Office of Civil Defense Bicol. Kumakatawan ito sa 14,830 families mula sa 6 na bayan na ngayon ay namumroblema o kahapon ay namumroblema dahil sa makapal na ashfall. Apektado ang kabuuang 51 barangay.
Ito'y nasa bayan ng Barcelona, 6 sa Bulusan, 10 naman sa Kasiguran, 1 sa Gubat, 22 sa Irusin at 10 din sa bayan ng Huban. 19 na pamilya naman o katampuas ng 61 katao ang lumikas na sa 2 barangay sa Irusin at Huban. Ang OCD Bicol ay naka-blue alert ngayon upang tutukan ang sitwasyon. May notam naman para sa mga piloto ha. Inabisuhan ng mga piloto, iwasan mo ng paglipad malapit sa Bulkang Bulusan dahil sa posibleng panganib na dala nito o dahil sa posible pa rin na mga biglang pagsabog. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, naglabas ito ng Notice to Airmen o NOTAM para sa mga flights malapit sa Bulusan Volcano na may vertical limits mula sa ibabaw na 21,000 feet. Epektibo ang NOTAM, Abril 28, alas 8:29 kahapon. Tatagal yan hanggang bukas, April 29. Hindi, ngayong araw na ito, April 29. Itinaas ang alert level 1 ng Bulkang Bulusan kasunod ng pagputok. Bandang alas 4:36 na umaga, tumagal nga ng 24 minutos. Samantala, napag-uusapan na lang din ho ang pagsabog ng bulkan. Kahapon pala may commemoration tayo ng 20th anniversary ng pagkamatay ng grupo ni Dr. Raimundo Punong Bayan. Ito po yung mga magigiting nating mga scientists, ano ha? Si Dr. Ray Punong Bayan ay dati pong direktor ng PBOX, ano ho? Kasama niya ho sa mga namatay ay ang mga scientists na sina Norman, Dindo, Clan, Jesse at saka si meron pa isa si RSP, ayan. Kasama pala doon pamilya daddy ni ni Kises, ayun. Nagkaroon po ng laying ng marker ilang pagunita sa 20th death anniversary ng grupo po ni na Dr. Ray Punong Bayan. Alam mo ninyo, kundi ho dahil kay Dr. Ray Punong Bayan, hindi naman ho ka mapapasok sa politika noon eh. Ang Agham Party List po ay nabuo noon dahil nga sa aming commitment na i-legislate ang preparedness. At una sanang magiging nominee ng Agham Party List noon, hindi na ho kasama sa eleksyon ngayon ng Agham Party List, ay si Dr. Ray Punong Bayan. Kaya lang ho, ito'y pumanaw. Kung kaya't ang unang inilaban namin noon ay si Dr. Emil Javier. Hindi ho nakalusot. Kaya binola nila ako. Oo, sabi nila, hindi ka doktor, konduktor ka. Ayan. Kaya nagkaroon ho tayo ng short stint dyan po sa Kongreso. Muli, Dr. Ray Punong Bayan at sa lahat po ng mga scientists na kasama niya ho sa naturang trahedya ay nami-miss na namin kayo. Ayan. Maraming salamat po sa inyong serbisyo sa bayan. Magandang umaga, Pilipinas! Naimbag na bigat ka na kayo amin sa ating mga kababayan dyan po sa Norte. At dito muna tayo dahil magkano na ngayon? Kahapon po ay 14 o 15,000. 15,000 na po ang naghihintay na premyo sa ating Mahiwagang Tunog. Mahiwagang Tunog! Ano yung ating mahiwagang tunog na yan na nagkakahalaga ngayon ng 15,000. Ang isang item dyan ay gawa sa bakal na may mga butas. Actually, nahulaan na. Yung pangalawang item po naman ay isang bagay na matulis. Nadulas ako. Yung isang bagay dyan ay dating inimbento para sa mga babae, sa mga lalaki, pero ngayon ay mas gamit na ng mga lalaki. Ayan. Yung isang bagay ay ginagamitan ng pampadulas. Uy. Yung isang bagay ay matigas. Hindi, pareho palang matigas. Ayan. Ay, bahala na kayo. Ang inyong pong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagtatext, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ayan klaro ha? O kaya habang kayo po ay naliligo gamit ang Shield Bath Soap, sagutin po ang ating mahiwagang tunog.
Maganda umaga, Pilipinas! Muntik na akong madulas. Give-away ko na naman. Ay, mga misis, sa may araw ba si Mr. Pag-uwi galing ng trabaho ay baitalian sa germ sa katawan nila para labanan ng amoy araw at amoy pawis gumamit ang Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman, recommended po ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge you, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Sulit na sulit. Good morning, Evan Lang. Diyan po sa Las Vegas, Nevada. Muli namang pinatunayan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ang kanilang pangakong dekalidad na governance standard matapos ang matagumpay na pagpapanatili ng sertifikasyon nito sa ISO na 9001-2015. Ang sertifikasyon ay pinagkaloob ng DQS Certification Philippines. Dumating ito matapos ang serye ng mahigpit na surveillance at scope extension audit isinagawa noong December ng 2024. Ang pagkilala ay formal na ginawa naman sa isang awarding ceremony sa PAGCOR headquarters. Ito ay nagpapatunay lamang ng pagsunod nito sa International Quality Management Standards. Sa scope ng surveillance audit, ang 8 existing sites, kabilang dito ang main corporate office ng PAGCOR, ilang Casino Filipino branches sa Tagaytay, Angeles City sa Pampanga, ang Casino Filipino sa Cebu, Ilocos Norte, Olongapo at Bacolod. Binigyan din ni Chairman Tenko na ang pagpapanatili ng ISO 9001-2015 certification ay isang mahalagang patunay ng dedikasyon sa excellence and public service ng PAGCOR. 26 anyos na provincial government employee patay sa aksidente sa motorsiklo sa Urdaneta City, Pangasinan. Detalye ng balita mula kay Freddy Fajardo, Aris 38, Masantos siya kabasan, Ichikamin sa ating mga kababayan sa Pangasinan. Freddy. Masantos siya kabusan, Kuyang Angel. Hindi na umabot ng buhay sa paggamutan ang biktima na kinilalang si Mark Jason Soriano Emiterio, 26 anyos, binata, provincial employee at residente ng Barangay Bungro, Lunan, La Union, matapos maaksidente sa motorsiklo. Sa ulat ni OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Cardino Billy, alas 2:45 ng madaling araw kahapon nagresponde ang kanyang mga tauhan sa vehicular traffic incident sa Bypass Road, Barangay Santo Domingo sa syudad, kung saan involved dito ang truck na minamaneho ni Nelson Tumala, 62 anyos, residente ng Barangay Makiling, Calamba, Laguna, at motorsiklong minamaneho ng biktimang si Emiterio. Lumilitaw sa investigasyon na magkasunod ang dalawang sasakyan kung saan ay nauna ang truck nang biglang mag-slow down ito dahil umano may biglang tumawid at aksidenteng bumangga sa likuran ng truck ang motorsiklo ni Emiterio, at sa lakas ng impact kahit naka full gear ito ay bumagsak na walang malay sa kalsada na agad namang naitakbo ng CDRMO sa paggamutan, subalit idiniklarang dead on arrival ng attending physician dahil umano sa internal hemorrhage. Ang truck driver ay kasalukuyang nasa kustodiya ng Urdaneta City Police Station para sa kaukulang disposisyon. Ito si Freddy Fajardo, Aris 30, Taguulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Napag-uusapan na ng Timpo ang Pangasinan. Magandang umaga kay Governor Ramon Guico. Ramon Guico, magandang umaga po sa inyo, Gov. Ano ha? Nagbabala po si Governor Ramon Guico sa mga kumakalat na mga fake accounts at saka mga fake news na nagsasabing kung ano-ano yung kanyang ayudang ibibigay. Huwag daw ho kayong magpapaniwala dyan sa Pangasinan. Dito po sa mga pinakakalat na mga fake items, mga fake news, ipinopost gamit po ang kanyang pangalan. Mga fake account daw po yan at ginagamit lamang para makapanlinlang at makapanloko ng kapwa. Lalong-lalo na pagdating daw po sa sinasabing bigayan ng ayuda kuno. Maganda umaga, Pilipinas! Formal namang inendorso ng mga lokal na lider ng Sarangani at General Santos City si Makati City Mayor Abby Binay. Ito ay sa isinagawang meet and greet kasama ang mga lokal na opisyal at mga barangay chairperson sa General Santos City. Kabilang sa mga nagpahayag ng suporta kay Binay ay sinasarangkan ni Governor Rogelio Pacquiao, General Santos Mayor Lolerley Pacquiao at Councilor Alberto Bobby Pacquiao. Sa kanyang talumpati naman, binigyan din ni Mayor Abby ang kanyang plataforma at mga batas na nais na isulong. Kabilang dito ang libreng gamot para sa mga senior citizens na kanyang napatunayan ng epektibo dyan po sa Makati. PNP at COMELEC sa Balangiga
Eastern Samar, tinanggi na nagkaroon sila ng raid sa isang lugar na may boat buying at boat selling. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32, maupay nga agad, Jimmy. Itinanggi ng Balanghiga Eastern Samar PNP at Comelec na nagkaroon sila ng raid kontra sa boat buying at boat selling sa naturang bayan. Ang mga impormasyon na nagkakalat sa social media na boat buying at boat selling sa Balanghiga Eastern Samar ay maling impormasyon at walang katotohanan. Bagkos, ayon kay Laura Makabuhay, Acting Election Officer 2 ng Balanghiga Eastern Samar, nagsagawa sila ng roving patrol kasama si Balanghiga Eastern Samar PNP Chief of Police Captain Alison Dali Abitria sa umano vote buying sa isang beach sa barangay San Miguel sa naturang bayan. May mga tao na nakaupo sa beach at cottages ng lapit ng team. Ang iba ay tumakbo, ang iba naman ay hindi. Kaya tinanong ito, sinabi naman ng mga nandoon na tinuturuan lang sila na mag-shading ng baluta. Ang isa naman ay pumunta lang siya at hindi niya alam ang kanyang gagawin. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Dagang salamat, Jimmy. 24 makalipas ang alas 4 mga mamis, po pwede tayong mag-laundry day today, ha? Bantayan lang natin yung bandang hapon, baka biglang bumuhos ang ulan. Kunot no o kaba kapag makapit, madikit, malupit ang mantsa, all you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self kung sa Pride, easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Cinnamon Formula, tanggal na matitindi mantsa based on test sa chocolate, mud and saban on cotton. Gawa po ito ng ACS. Inanunsyo naman ni Agriculture Secretary Francisco Tularal Jr. na ilalarga na sa kadiwa ng Pangulo Program ang 20 pesos o yung 20 pesos rice project sa mga kadiwa center simula May 2. Sa pamamagitan ng 20 peso rice project, ibebenta ng DA ang maayos na kalidad na bigas sa presyong 20 pesos per kilo sa kadiwa centers o mga local government units na kanilang o para lamang sa kanilang nasasakupan. Ang ibebenta sa Kadiwa Center ay para lamang sa mga indigent, mga senior citizens, solo parents at mga may kapansanan o mga PWD. Ang mga benepisyaryo ay papayagang makabili ng hanggang 30 kilos ng bigas kada buwan. Ang bigas ay bibilhin naman ng Food Terminal Incorporated sa National Food Authority. Para sa pilot run, ang mga kalahok na LGU na binabalikat ang bahagi ng subsidiya sa proyekto ay maaaring maging option na makabili para sa kanilang pamilya, sa kanilang komunidad, anuman ang kalagayan sa buhay. Ang paliwanag po ni Secretary Laurel, ang bagong rice option ay angkop sa 20 bigas mo pilot program sa Visayas at 10 local government units na sumama sa naturang inisyatiba kung saan ang NFA rice ay binebenta sa 33 pesos per kilo dahil sa National Food Security Emergency. At kabilang na daw po sa mga LGU na lumahok dito ang San Juan City sa Metro Manila, San Jose del Monte, Bulacan, Camarines Sur at Mati City sa Davao Oriental. Ayan. So magsisimula na po ang bentahan ng 20 pesos na bigas dyan po sa Visayas at ilang piling lugar. Unang makikinabang sa 20 pesos per kilong bigas ay mga mahihirap sa mga na rehiyon sa bansa. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tularal Jr., base sa ginawang pag-aaral sa antas ng kahirapan sa bansa, napili ang Visayas para sa unang rollout ng programa. Pero hindi naman ibig sabihin na limited tayo dun sa yung areas na yun. Yun lang initial rollout na pinapilot. Okay. Meron kaming iniisip din ng yung mga susunod naman na area na mataas din yung poverty incidence. Siyempre naman, kung mamimili lang tayo, dapat siguro unahin natin yung mas hirap talagang areas. Iniutos na rin niya ng Pangulong Bongbong Marcos sa Department of Agriculture pag-aralan kung paano may sasakatuparan ang pagbebenta ng 20 pesos per kilong bigas sa buong bansa. Tansya ni Laurel, maaari namang ipatupad nationwide ang programa pagsapit ng 2026. Magsisimula ang bentahan ng 20 pesos per kilong bigas sa Mayo 1 sa Cebu at ipapagbahagi ng Visayas.
Arangkada na simula Mayo 1 ang pagbebenta ng 20 pesos per kilong bigas sa Cebu, ayon kay Palas Press Officer Claire Castro. Kasabay ng Labor Day celebration, sisimula ng Department of Agriculture at National Food Authority ang pagbebenta ng murang bigas. Nasa 600,000 sacks ng bigas niya ang inilaan para sa Cebu, kung saan ang mga lokal na pamahalaan ang magbibigay ng guidelines hinggil dito. Habang sa Mayo 2 naman mabibili ang 20 pesos per kilong bigas sa mga Kadiwa store na nasa Bureau of Animal Industry sa Visayas Avenue. Tiniyak naman ni Castro na locally produced na bigas ang ibibenta at hindi imported. Sa pagbibigay ng ayuda, sa pagbibigay sa mga taong kinakailangan ng tulong, lalong-lalo na yung mga nasa laylayan ng lupunan, hindi po kino-question ang timing dito. Sa pinakamaagang kakayanin ng gobyerno na maibigay ang tulong, ibibigay po yan. Walang puli-politika rito. Ayan. Alahong puli-politika, nauna lang ho ang Visayas. Ha? At siya, sige. 29 na makalipas ang alas 4, baka kayo may mga importanteng lakad. Nagre-ready na kayo para sa pagbili ng 20 pesos na bigas dyan po sa Kabisayaan. May buntag sa Matik Pamilonato riyan sa Subo. May dalawang formulation po ang family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, specially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households, lalong-lalo na sa ating mga emergency kit. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po naman itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved cologne. Ayan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, lalong-lalo na yung mga blind masseur, nasuki ho ni Senator Rito Lapid, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona, mga magagandang kumadrona natin ha. Ginagamit for sponge, bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang-sports pa. Hoy, nagpapasalamat po ang grupong Kumadrona, number 72 sa inyong mga balota, sa mga opisyal ng ng bayan po ng Victoria diyan po sa Laguna ha. Mainit yung kanilang naging pagtitipon-tipon kagabi. Maraming salamat kay Mayor Corazon Almeida ng Victoria, Laguna. Yan ha. Nandun ho si Asek Cecil Bangkasantos kagabi. Nag-attend ho ng kanilang pulong. Mayor Corazon Almeida ng Victoria, Laguna, maraming salamat po. Siya po mister ng dating mayor ng Naturang Bayan na namatay dahil ho sa COVID. Maraming salamat din kay Vice Mayor Oni Pajardo sa inyong mainit na pagtanggap. Samantala, sa iba pang mga balita sa lalawigan, 20 pesos per kilo na bigas malabong may patupad sa Northern Samar. Bakit? Alamin natin mula kay RH34, Jane Galit Bantayan. Jane, good morning. Hindi pa matiyak dito sa Northern Samar ang pagpapatupad ng 20 pesos na kilo ng bigas. Ayon kay Arlene Tipase, Information Officer ng Provincial Government ng Northern Samar, for discussions pa ang implementasyon nito kasama mga local government units kung saan marami daw ang kailangan ikonsidera. Pinag-aaralan pa ng Provincial Agriculture Office ang pagpapatupad nito kung saan kalahati ng presyo ay babayaran ng nasabing opisina. Tinitingnan rin daw ang lokasyon ng bigas sa bawat probinsya. Maliban pa, ayon pa kay Tipase, kinakailangan rin ng funding requirement at idadaan pa sa legislative at executive bodies ng probinsya. Samantala, ayon naman kay Northern Samar NFA Information Officer Jovian Grimio, naghihintay lamang ang opisina sa mga local government units na magpupurchase na nasabing bigas. Plano namang magkipagpulong ng National Food Authority Northern Samar sa provincial government upang malaman kung interesado o desididong bumili ng bigas ang mga local government units. Sa kasalukuyan, ongoing ang NFA sa paggigiling ng palay. Mananatili ang hakbang ng nasabing opisina ng National Food Authority Northern Samar na 29 pesos na kilo hanggang sa 33 pesos na kilo ang magiging bintahan nito sa mga Kadiwa centers. Mula sa Aksyon Radyo Katarman sa lalawigan ng Northern Samar, RH34, Jane Galit Bantayan. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagan salamat Jane Galit Bantayan. Formal nawang ilalantad ni Senator Jaime Marcos ngayong araw ang opisyal na natuklasan sa 3 pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations kaugnay ng pagkakaresto kay dating Pangulong Digong na kanyang iginiit na matagal nang pinagplanuhan ng administrasyon. Inilahad ni Senator Jaime sa isang panayam ang isang masusing talaan niya sa pangyayari o kwento kung paano nangyari.
Mula May 2024 nang ipalabas ng Kagawaran ng Katarungan ang legal na ulat hinggil sa posibilidad ng pag-aresto hanggang March 11, 2025 kung kailan minadali ang pagdakip at paglilipat kay Mayor Digong patungong Dahig. Sinabi pa ni Senator Amy na ang takbo ng pangyayari ay nagpapakita ng planadong hakbang ng administrasyon para pagbagsakin ang mga Duterte. Binigyan din pa ni Senator Amy ng pag-aresto kay dating Pangulong Digong ay hindi alinsunod sa batas ng Pilipinas. Mariing sinabi ni Senator Amy na hindi tiyak kung maisusunod pa ang mga karagdagang pagsisiyasat. Kanya hindi daw siya siguradong magkakaroon pa ng mga pagdinig sapagkat wala ng testigong sumisipot. Ayaw pirmahan ng subpina at paulit-ulit na idinadahilan ng executive privilege, sub judice at kung ano-ano pang mga palusot. Isang NPA utas na nangyaring engkwentro sa pagitan ng mga sundalo sa Davao Oriental. Detalye na balita mula kay Jun Suter mula sa Action Radio Davao. May buntag ni mo, Jun. Mayong buntag usab Kuyang Angel, na-neutralize ang isang NPA member matapos sa katanggap ng isang impormasyon mula sa concerned citizen ang kasundaluhan. Kaya na-neutralize ang isang NPA member na nakilalang si alias Lalay. Nangyari ang enkwentro sa hinterland boundary ng Buston, Davao Oriental at Lingig, Surigao del Sur sa pagitan ng mga tropa ng 67th Infantry Aguila Battalion sa ilalim ng 71st Infantry Kagitingan Brigade at hindi matukoy ang bilang ng mga Jaguar ng Southern Mindanao Regional Committee sa Sitio Manawi, Barangay Kaatihan, Buston, Davao Oriental sa ganap na alas 11 ng umaga, Abril 27, 2025. Batay sa impormasyon mula sa mga concerned citizens na nakakita sila ng mga miyembro ng armadong NPA na nagnakaw ng mga root crops na pag-aari ng mga taga roon. Ito ang nag-udyok sa mga sundalo na i-verify ang impormasyon na humantong sa sagupaan na magsimulang paputukan ng mga NPA ang mga sundalo. Ang pagkilos ng mga NPA sa pagnanakaw ng pagkain ay nagpapahiwatig kung gaano silang gutom na gutom at desperado. Ang 71st Brigade ay aktibong nasasagawa ng mga combat operations upang maiwasan ang anumang muling pagpasok ng mga CTG sa Davao Oriental. Gayon din, ang paparating na national and local elections ay nag-udyok sa brigade na maging mas agresibo sa pagbabantay para matiyak ang kapayapaan at seguridad ng mga lugar na nasa ilalim ng kanilang operational jurisdiction. Ito si Jun Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jun Suter. May buntag sa matig paminaw natin diyan sa Davao. Nakakuha naman ng 55.5% na satisfaction rating ang Kamara de Representantes sa pangunguna ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa pinakahuling survey ng Tangeray. Sa resulta ng nasabing non-commission survey, ang hakbang ng Kamara na mapondohan ang ayuda para sa Kaposang Kita Program o AKAP ay nagdulot ng malaking epekto para mapataas ang satisfaction rating ng publiko, lalong-lalo na sa gitna ng mataas na inflation at job insecurity. Samantala, nakakuha naman ng 49.41% satisfaction rating ang executive branch. Sa resulta, 59% ang satisfaction rating ang napunta naman kay Secretary Rex Gatchalian, 58% kay Education Secretary Sane Angara, 57% kay Transportation Secretary Vince Dizon, 57 at 51.5% naman ang nakuha ng Commission on Elections sa ilalim ni COMELEC Chair George Garcia. Samantala, 43.5% naman ang nakuha satisfaction rating ni Vice President Sara Duterte. Sa isinagawang survey mula April 21 at April 22, nilahukan ito ng 2,400 respondents. Napanatili naman ni Senator Bongo ang pangunguna sa senatorial survey na isinagawa ng Octa Research noong unang bahagi ng Abril. Sa survey ng tugon ng masa, nananatiling number 1 si Senator Go sa nakuhang 64.62 voter preference. Kasunod ni House Majority Leader Erwin Tulfo na nakakuha ng 61.2%. Labis naman ang pasasalamat ni Mr. Malasakit sa patuloy na suporta at tiwala ng publiko na nagbibigay niya sa kanya ng dagdag na dahilan upang ipatuloy ang pagiging isang simpleng probinsyanong masipag, may malasakit sa kapwa at more serbisyo para sa mga Pilipino. Nangako din si Senator Go na patuloy na magtatrabaho, umulan man umaraw, may kalamidad man o wala, para sa ating mga mahihirap na mga kababayan na walang ibang malalapitan kundi ang pamahalaan. Magandang umaga, Pilipinas!
Pilipinas. Ay, sa mga kababayan ho nating pabalik ng Pilipinas, lalong-lalo na ating mga seafarers, yung mga nandyan sa Middle East, kumusta na ho kayo ha? Ingat, ingat, ingat. Sa mga suki natin dyan po sa Japan, kumusta na ho? Ohayo gozaimasu. At sa mga suki natin dyan po sa Hong Kong, ha? Sa Taipei, Taiwan, magandang umaga. Siyempre, yung mga suki natin sa Amerika. Pagbalik ho ninyo ng Pilipinas, huwag nang magpasalubong ng imported na tsokolate, meron ho tayong tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magsasaka, ng mga magdiniyog, dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po ito para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan, kaya ngayon nagpo-produce na ho sila ng dekalidad na kakao beans. Pinaprocess yan para maging tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants po ang tangerine chocolate na pwede nyo i-check sa tangerinechocolate.ph. Ang mga raw material niyan ay galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. Malapit na po ang Mother's Month, ano ha? Ang Mother's Day. Mag-ready na ho kayo ng inyong ireregalo. Try ho ninyo ang tangerine chocolate. Napasayan nyo na si nanay, nakatulong pa kayo sa ating mga magsasaka. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya tangkilikin natin ang tangerine chocolate. Maganda umaga, Pilipinas! Pinagpaliban muna ng Presidential Communication Office ang submission period ng accreditation requirement ng Malacanang reporters na nakatakda na sana bukas hanggang Mayo 2 habang pinag-uusapan pa mga pagbabago sa mga panuntunan. Bahagi ng submission period ng inilabas na memorandum ng PCO kaugnay ng paghihigpit sa mga mamamahayag na magko-cover sa Pangulong Bongbong Marcos. Sa isinagawang pulong kasama ang opisyal ng PCO, umalma ang Malacanang Press Corps sa bagong guidelines, partikular na sa mga probisyon na maaaring makasagka sa kalayaan ng mga mamamahayag sa loob ng newsroom. Partikular na ang pagtatalaga ng mga mamamahayag sa palasyo. Kailangan doon yata mukhang handpick. Ayaw ni Auntie Claire na natatanong siya ng pabalang. Sinabi ng mga MPC officers sa maaaring makaapekto ang sa mga bagong tayong organisasyon ng media at mga institusyong karamihang binubuo ng mga batang mamamahayag. Ang ilang probisyon ng memorandum kabilang na ang 5-year na minimum requirement of existence ng media entities at mga kinakailangang karanasan sa pagko-cover sa gobyerno ng mga reporter. Pinalilinaw rin ng MPC ang malalamong termino sa memorandum tulad ng false reporting. Ano nga bang false reporting? Di ba? Ano ba yung fake news? Yun bang joke? Fake news? Yung bang sarcasm ay fake news? Sino magsasabi? Ano bang interpretasyon? Ano bang meaning ng fake news? Ito daw po ito sa mga batayan para makansela naman o bawiin ang accreditation upang masigurong hindi ito naabuso. Bukas naman ang mga opisyal ng PCO sa pangunguna ni Secretary J. Ruiz. Secretary J. Ruiz, dating reporter rin po ito, no, ha? Sa mga susyo ng MPC, pero iginiit na hindi ang mas pangangailangan sa mas mahigpit na akreditasyon dahil sa katangian ng Malacanang bilang prime beat. Ayan, ha? Ayun, may mga kasunduan muna sila na ayusin muna kung ano yung mga dapat na ayusin, ano ha? Kasi nauna doon sa nakasaad doon sa requirement. Best among the best ng seasoned journalist. Yun lang daw pong pwedeng mag-cover doon. Ay, naku namang buhay ito. Ngayon lang may ganyang klaseng reporter, di ba? Kita naman ninyo nung panahon ni nagko-cover ng Malacanang, yung ating kaibigan si Doris Bigornia. Kung paano magtanong. Saan may susunod mamamatay na mayor? Di ba? Pero alam pikunan. Ay, sus, may ginawang buhay ito. 42 na makalipas ang alas 4 na umaga. Talo pikon. Oras na para po naman tayo mag-ultabayo, pero ang sabi nga po ng mga dalubhasa, isang oras bago matulog, at least 2 kapsula para ma-achieve natin ang mga benefits ng ultabayo. Ano ba yung ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with lactococcus lactestrin plasma. Ito po yung dumaan sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan. Hindi po testimonial, hindi po kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng lactococcus lactestrin plasma. Kaya
Kaya po naman napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating system, sa ating katawan, na-activate po nito yung PDC, yung plasmacetoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag na madalubasan na commander ng ating immune system. At yan po ang nagtataboy na matoksin sa ating katawan, nakatutulong para ma-achieve natin magandang tulog, para malabanan ng puyat, pagod at stress. Siyempre, pagka magandang tulog, buhay ang lahat ng inyong mga ugat. Kahit na ang mga ugat ng mga senior citizen. Baka may mga concerns pa po kayo, mag-text lamang po kayo sa 0917-110-6580. Meron po tayong mga medical experts na nakastambay dyan. Magalan daw, 0917-110-6580. Ang Ultamayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration. Ito po ay halal certified. Available ho sa Mercury Drug, Amesco Drug, Passmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed at maging sa South Star Drug. Pero wag nating kalimutan ang Ultamayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Isang armadong grupo balak sanang mangharas sa nasasakupan ng militar sa Sheriff Saidona Mustapa, Maguindanao del Sur. Anong nangyari? Alamin natin mula kay Jun Dimakutak, Aris 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel. May panibagong engkwentro sa pagitan ng mga armado at ng tropa ng 6th Infantry Battalion na naganap sa bahaging Ligwasan Marsh sa Barangay Pagatin 1, Sheriff Saidona Mustapa, Maguindanao del Sur. Sa gitna ng palitan ng putok na pilitang tumakas sa mga armado at naiwanan ng mga ito ang isang unit ng .30 Sniper Garand Rifle, isang unit ng RPG o itong rocket-propelled grenade launcher, 5 rifle grenades, magazine at mga bala. Agarang inatasan ni na 1st BCT Commander, Brigadier General Jose Vladimir Cagara at 6th First Brigade Commander Brigadier General Edgar Catu ang lahat ng unit sa kanilang area of responsibility upang tugisin ang mga tumatakas sa mga armadong grupo. Ayon sa mga sibilyan sa lugar, dahil sa mabilis na aksyon ng militar, napigilan na naman ang isang masamang binabalak ng mga armado bilang banta ng karahasan kaugnay sa nalalapit na eleksyon. Ayon naman kay JTF Central and 6th ID Commander Major General Donald Gumiran, sa ilalim na umiiral na gunban sa buong bansa, malinaw umano ang mga paglabag na ito ng naturang grupo, kung kaya't puspusan ang pagtugi sa mga ito upang mapanagot sa batas. Sa naturang bakbakan, walang naitalang casualty mula sa magkabilang panig. Para sa DZRH, ako sa RH19, Jun Dimakutak, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sokran, Jun. Maganda umaga, Pilipinas! 45 na makalipas ang alas 4 ng umaga, mahigit 2 milyong halaga naman ang illegal drugs nasa ba, 3 high-value individual ang arestado sa Bataan. Detalye ng balita mula kay Danny Camilang, RH37. Danny, good morning. Na higit sa 2.1 milyong piso na halaga ng droga ang nakumpiska at 3 high-value individual ang matagumpay na naaresto sa magkakahiwalay ni kinasang operasyon ng pulisya sa Abukay at Malanga City, Bataan nitong Abril 26 at 27. Unang nahuli sina alias Alvin at alias Ison sa Barangay Kapitangan, Abukay, kung saan nakuha sa kanila ang 66.5 gramo na shabu na nagkakalagay ito sa 452,200 pesos. Sa ikalawang operasyon sa Barangay Bagong Silang Bliss, Malanga City, nahuli naman si alias Aldrin, 28 anyos, isang estudyante, at nasamsam ang 8 sachet ng shabu na tinatayang nagkakalagay ito sa 1.7 milyong piso. Ayon kay Regional Director, Police Brigade General Jane Pajardo, walang tigil ang kampanya ng kapulisan kontra droga bilang pagtupad ito sa direktiba ng Chief PNP. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng istasyon ng pulisya sa Bataan ang mga suspect at naharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Dani Kubilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May pahabak kayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Maganda umaga, Pilipinas! Nagbabala ang Philippine Consulate General sa Vancouver, Canada hinggil sa Manoy Peking fundraising campaign para sa mga biktima ng Lapu-Lapu Day attack. Naku! Ay, sus, may mga mapagsamantan talaga, ano ha? Ayon sa konsulada, ilang individual ang nag-set up ng GoFundMe pages para daw makalikom ng pondo bilang suporta sa mga biktima ng pag-araro ng isang sasakyan sa naturang Filipino Festival. Ginamit pa niyang screenshot ng official message ng konsulada bilang backdrop sa naturang fundraising page. Nilinaw naman ito sa publiko na wala silang anumang fundraising efforts para sa mga biktima ng Lapu-Lapu Day attack.
Paalala nito sa publiko na nanatiling mapagmatyag o dapat ding maging maingat para maiwasang mabiktima ng ganitong uri ng mga scam. Nakaisa si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa mga nakiramay sa pamilya ng mga Pilipinong nasawi sa isang trahedya sa Canada, kasabay ng pagpapahayag ng kahandang tulungan ng mga ito. Bilang House Speaker, sinabi ni Romualdez na gusto niyang iparating sa ating mga kababayan sa Canada na hindi sila nag-iisa. Ayon kay Romualdez, ramdam nila ang sakit na mawala ng pamilya at ang bawat tahanang Pilipino ngayon ay nakikiramay, nagdarasal at syempre nagpapaabot ng pagdamay. Ayon sa ulat, hindi bababa sa 11 katao ang namatay sa pag-araro ng isang sasakyan sa Lapu-Lapu Festival sa Vancouver, Canada. Ayon sa pulisya, ang nagmamaneho ng sasakyan ay may problema sa pag-iisip. Sinabi ni Speaker Romualdez na inatasan na niyang mga opisyal ng konsulado ng Pilipinas sa Canada to act swiftly and ensure that our kababayans are given support, protection, and justice they deserve. Kita ho ninyo, kung doon sa Canada, nabibigyan ng lisensyang magmaneho ang isang merong problema sa pag-iisip. Ano ha? Ay, susme. Senator Lito Lapid, nakiramay din sa pamilya ng mga Pinoy na nasawi sa Vancouver, Canada. Itala na balita mula kay Raymond Dadpa sa RH28. Raymond, good morning. Hinimok ni Senador Lito Lapid ang ating mga kababayan na ipagdasal ang mga nasawi at nasugatan sa pagsagasa ng isang Canadian driver sa Lapu-Lapu Festival na ipinagdiriwang ng ating mga kababayan sa Vancouver, Canada. Ayon kay Lapid, nakiisa ito sa Filipino community sa pagkondena sa nangyaring karumal-dumal na insidente. Nanawagan ito sa mga otoridad sa Vancouver, Canada na masusing imbestigan ang pangyayari at mabigyan ng hustisya ang mga nasawi. Sa pinakauling report ay 11 na ang namatay at may ilan pang mga nasa ospital. Hawak naman na Vancouver Police ang 30 taong gulang na suspect na sinasabing may problema sa pag-iisip. Narito si Senador Lito Lapid. Nakikiramay po ako dyan sa nangyari dyan sa Vancouver, dyan sa Lapu-Lapu Festival. Alam niyo po, dami po masawi sa mga kababayan natin dyan, 11. Sana po maulit ito. At ay pagdasal po natin ang ating mga kababayan, lagay po sila ng ating Panginoon lagi sa kaligtasan. Ingat po kayo sa lahat. Maraming salamat po. Ito si RH28 Raymond Dadpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Raymond. Samantala, alas 4:49 ang oras sa buong Kabuluan, maring kinundina ni House Special Committee on Bases Conversion Chair Jay Kong-ho ng Zambales ang iligal na presensya ng China sa Sandy Cay, isang teritoryong malinaw na sakop ng Pilipinas sa West Philippine Sea, at tinawag itong tahasang kawalan ng paggalang sa soberanya ng Pilipinas at international law. Iginiit ni Kong-ho na ang Sandy Cay ay pag-aari ng bansa at walang anumang panggigipit na makabubura sa katotohanan ito. Una rito, pumunta ang China Coast Guard sa Sandy Cay para mag-inspeksyon kuno. Ang naturang sandbar ay malapit sa Pag-asa Island kaya kinundin na ito ng mga lider ng bansa at muling iginiit na iligal ang panghihimasok ng China. Binigyan din pa ni Kong-ho na ang Pilipinas ay nakabatay sa international law, partikular na sa 2016 arbitral ruling na nagpapawalang bisa sa malawak na pag-angkin ng China sa West Philippine Sea bilang pundasyon ng paghahayag ng kanilang karapatan. Maganda umaga, Pilipinas! Samantala, bumisita naman si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa Embassy ng Holy See sa Maynila kahapon po ito na umaga upang iparating ang paggalang at pakikiisa kay Apostolic Nuncio to the Philippines Archbishop Charles John Brown. Personal na ipinarating ni Speaker Romualdez sa pakikiramay ng House of Representatives at ng Sambayan ng Pilipino sa kinatawan ng Santo Papa na ngayon ay nagdadalamhati sa pagpanaw ni Pope Francis. Kasama ni Romualdez na nagtungo sa Embassy, si House Committee on Overseas Workers Affairs Chair Judah Sidre ng Tingog Party List. Nag-offer din ho ito ng panalangin para nga po sa namayapang si Pope Francis. Ang conclave nga pala nakatakda na sa May 7. Maganda umaga, Pilipinas! Barangay Tanod nasawin ang tagain ang kanyang pamangkin sa Igbaras, Iloilo. Detalye ng balita mula kay Arnie Grace Bravo, RH39. May nga aga, Arnie Grace. Patay ang 53 anyos na tanod commander ng Tinaga sa Lieg sa barangay Talayatay, bayan ng Igbaras, Iloilo. Kinilalang biktima kay alias Ed habang ang suspect ay si alias JR, 27 anyos. Ayon sa Igbaras Police, may inaayos sa kanyang bahay ang tanod commander nang pumasok ang kanyang pamangkin at bigla na lang siyang tinaga.
Tinamaan sa liig ang tanod na dinala pa sa ospital, ngunit dineklara na dead on arrival. Kaagad na tumakas ang suspect. Napag-alaman na maayos naman ang relasyon ng magtiyuhin at may sakit sa pag-iisip ang suspect. Patuloy ni pinaghahanap ang suspect. Mula sa Action Radio Iloilo, ito sa RH39, I'm Grace Bravo para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang dami talagang kita ho naman yun, nangyari sa Vancouver, Canada, may topak din. Ay, tumitindi ho talaga ang mental problem ho sa bansa. Pangarap naman ni Senator Amy Marcos na magkaroon ng bullet train na magkukonekta ng Metro Manila, Lawag City sa Ilocos Norte at Naga City sa Camarines Sur. Sinabi ni Senator Amy na nakikipag-ugnay na siya sa Japan at Korea na kilala sa mahusay na high-speed rail upang pag-aralan at suportahan ang proyekto. Ayon kay Senator Marcos, hindi lang nagpapahirap sa mga behero ang matagal na oras ang biyahe sa mga pangunahing syudad, kundi nagdidiskarel din sa magandang takbo ng ekonomiya, partikular na sa kalakalan at kabuhayan. Dala niya sa problema sa biyahe, hindi nailuluwan sa mga produkto sa mga lalawigan sa tamang oras at tamang kondisyon, kaya't hirap na hirap yung mga producer, yung mga magsasaka na makabawi sa kanilang puhunan. Bukod dito, sinabi ni Senator Marcos na makatutulong din ang mabilis na pagbiyahe ng mga produkto upang maibaba ang presyo ng mga bilihin sa Kalakhang, Maynila. Binigyan din niya na palalakasin ng bullet train system ang turismo, kalakalan at pag-unlad sa mga rehiyon dahil magbubukas ito ng mas maraming oportunidad at mga trabaho at negosyo sa labas ng Metro Manila. Sabi po ni Senator Amy, political will lang ang kinakailangan dyan para yan ay maisakatuparan. Samantala, may mga haka-haka kasi. Sino ba talaga daw ang nagbayad ng hospital bill ng namayapang national artist na si Nora Honor? Alamin nga natin ang detalye mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning! Kung ano-ano naman naglalabas ang kwento kung sino ba talaga ang nagbayad ng hospital bill ni Nora Honor. Pumanaw ang superstar at national artist noong April 16 at inilibing siya sa libingan ng mga bayani noong April 22. Pagkatapos ng libing ay kung ano-ano ng mga chismis at mga kung ano-ano ng mga haka-haka ang pinag-uusapan kung sino ba talaga ang nagbayad sa hospital hanggang sa burol nito sa Heritage Memorial Park. Merong ang PCSO daw ang nagbayad sa hospital bill at meron ding mga kilalang negosyante at mga nag-chip in din daw ang ibang mga politiko na taga-showbiz din. Kamakailan lang ay nilinaw mismo ni Annalisa Puod, ang Senior Undersecretary for Operations and Strategic Communications ng Presidential Communications Office na galing daw sa Office of the President ang ibinayad at kay President Bongbong Marcos mismo at First Lady Liza Araneta Marcos. Bilang National Artist for Film and Broadcast Arts, may nakalaan talagang 750,000 para sa medical expenses nito, pero kulang pa nga kaya sinagot na raw mismo ng presidente. Maaari may mga nag-ambag pero ang majority ng mga bayarin ay nanggaling mismo kay President Bongbong Marcos. At nilinaw lamang ito dahil ang daming mga kwento at kung anong mga chismis kung sino ang nagbayad, kaya mas mabuting nilinaw na mismo ng Presidential Communications Office. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. Nilinaw naman ang PDP Laban senatorial candidate na si Atty. Jimmy Bondoc na nirerespeto niya ang pag-endorso ni Vice President Sara Duterte sa re-election bid ni Senator Amy Marcos. Binigyan din ni Atty. Bondoc na nananatili ang kanyang panawagang solidong iboto ng sambayanan ng Duterte sa personal slate ng kanyang kaibigang si Pangulong Digong. At ito ang kanyang pinaniniwalaan. Pero gaya niya ng palagi niyang sinasabi, desisyon pa rin ng mga Pilipino ang pagpili sa karagdagang mga kandidato, partikular na sa plus 2 kung straight PDP Laban ang napupusuan nila. Ibinahagi ni Atty. Bondoc na magalang niyang hinarap si Senator Marcos kapag nagkakasabay sila sa mga pagtitipon. At kinikilala din ang kanyang husay lalo na sa pagdinig sa Senado tungkol sa pagkidnap sa dating Pangulo patungong the Netherlands. Binanggit niya rin ang pahayag ni VP Inday Sara na iba-iba talaga ang mga senador. At naiiba din si Senator Amy sa kanyang kapatid na si Pangulong BBM. Kasabihin nito, nananawagan din si Atty. Bondoc sa publiko na galangin at mariing inendorso ang Duterte dahil sa mas kailangan ang awareness at suporta mula sa sambayanan. 3 minuto na lamang bago mag-alas 5 ng umaga. Baka kayo naghahanap naman ng magandang investment opportunity, ano ha?
Araw sa mga kababayan natin naghahanap ng magandang paglalaanan ng kanilang savings, lalong-lalo na yung mga OFW. Ito na yung pinakamurang ready for occupancy unit ngayon with easiest term, 5% lamang daw payment, pwede pang gives. Ang tinutukoy po natin ay mga proyekto ng Westchester Realty dyan po sa Central Luzon. Yung si Vera Mabalacat, si Vera Bacolor, Samira at saka si Vera Prestige. Tingnan ho ninyo, dalawin po ninyo dahil nasa loob po ng township at iba't ibang mga amenities, eskwelahan, simbahan, palengke, mga grocery stores, at pati munisipyo. At napakalapit po niyan sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Mag-text na ho kayo, tumawag sa 0996-501-5555 o dili kaya sa 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Maganda umaga, Pilipinas! San Rafael Parochial School, Balotondo, Maynila, magkakaroon daw po kayo ng second grand alumni homecoming sa May 30. Oy, Malo, ano tong announcement mo? Walang May 31 ha? Meron pala. April pala. Sorry, meron May 31. Meron nga 31. May 31 pa pala. Sorry na. Ito naman, gagalit ka agad eh. Gagalit tuloy yung mga senior citizens sa paligid, ha? Yung mga kabatch mo, Malo. Sige, ha? Meron daw ho kayong second grand alumni homecoming sa May 31. Ala ko kasi April eh. May 31, Saturday po yan, alas 6 ng hapon. Para po sa karagdagang detalye, tawag po kayo kay Mike Cruz sa 0945 pala. 0945-374-9956. Ayan, okay, klaro ha. Second Grand Alumni Homecoming ng mga taga San Rafael Parochial School sa Balotondo, Maynila, May 31, alas 6 ng hapon. Ayan, Ay, susme, buhay talaga. Teka mula, baka makakalimutan ko, hindi ko pa nababati pala ng happy birthday yung aking kaklase nung high school. Nagdiriwang ho ng kanyang birthday si Anthony Galay. Isa yan sa mga pinakapogi namin kaklase nung high school eh. Matangkad na, gwapo, matalino. Kaya habulin ang mga kaklase. Tapos, kasama niya rin si Jack Sandique, si Don Jack. Yan po naman ang rubber magnate ng Mindanao. Ton, happy birthday. Sino pa bang nagbe-birthday? Meron pa isa nagbe-birthday. Ito, magaling din, si Carlin Collado. Si Director Carlin Collado ng PRDP. Mindanao. Happy birthday, Sir Carl. At sana ho hanggang dito makaabot ang iyong blowout. Ay, magandang umaga din kay bukas naman si Madam Milky Rigonan. Mamilky ha. Happy birthday. Maraming salamat daw po sa inyong pa-breakfast bukas. Ayan, unahan na natin. At muli, maraming salamat po kay Mayor Corazon Almeida ng Victoria, Laguna. Gayon din kay Vice Mayor Oni Pajardo sa inyo pong suporta sa Angko Madrona Party List. Ayan, thank you. Magandang umaga din sa number 1 board member ho ng Romblon, si Ma'am Bing Solis. Ma'am Bing, kumusta ka na, ha? Kumusta na yung ating mga marmol dyan, ha? Ayan. At, may buntag kay Bars Nongkay ng Manalugon, Santa Catalina, Negros Oriental. Sabi ni Jun Sotere, ito daw po ay laging nakatutok sa atin. Bars Nongkay ng Manalugon, Santa Catalina, Negros Oriental, Halongdra. At samantalahin ko rin yung pagkakataon. Nagpapasalamat nga pala si Mayor Senny Mendoza sa DPWH sa kanilang pinagawang retaining wall dyan po sa Talisay. Thank you DPWH sa inyong mabilis na pagtugon dito po sa kanilang panawagan. Naapektuhan ito nung huling pagputok ng bulkan nangyari yung tubig nag-i-intrude na kahit naapektuhan yung mga barangay. Pero sa pakiusap po ni Mayor Senny Mendoza, kagyat na tumugon ang DPWH upang mapahusay, mapaayos ang naturang retaining wall. Maganda umaga, Pilipinas! 5:01 ang oras sa buong kapuluan. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group.
magandang umaga sa mga taga Giginto, Bulacan. Oras sa buong kapuluan, 5:02. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama na natin si Chanel Dominguez mula sa Pag-asa. Ma'am Chanel, good morning. Magandang umaga din po sa inyo at magandang umaga din po sa mga taga-subaybay natin. Para sa ating weather update, yung low pressure area na binabantayan po natin sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ay huling namataan sa line 695 kilometers east ng Davao City. So nakikita naman po natin, mababa naman po yung chance nito na maging isang ganap na bagyo within the next 24 hours. Pero hindi pa rin naman po natin inaalis ang posibilidad na maging isang ganap na bagyo within the next days. Pero regardless po kung maging bagyo po ito or magstay po as bilang low pressure area, asahan po natin magdadala po ito ng mga pag-ulan lalo na dito sa Mindanao, Visayas at possible dito rin po sa may Bicol region. Samantala ito pong low pressure area, ito po ay nakapaloob dito sa may intertropical convergence zone na nakaka-apekto dito sa may Palawan at Mindanao. Ito pong trap ng low pressure area, inaasahan natin magdadala ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa may Caraga at Davao region. The rest of Mindanao at Palawan, naasahan din po natin yung maulap na papawiri na may mga kalat-kalat na pag-ulan, dulot naman ito ng intertropical convergence zone. For Metro Manila and the rest of our country, asahan po natin maaliwalas na panahon, pero asahan din natin yung init at alinsangan lalo na po sa tanghali hanggang hapon na may mga chance po na mapanandali ang pag-ulan dulot ng mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Para naman sa ating heat index forecast, inaasahan po natin dito sa Metro Manila ay 41 to 44 degrees Celsius at ang possible na pinakamataas po natin maitala ay 45 degrees Celsius. Dito po ito sa may Sangli Point, Cavite City, Cavite. Mainit pa rin? Yes po. Ito po kasing low pressure area nasa may Mindanao area po. So dito po sa atin sa may Luzon, din na rin sa Visayas, easterlies po ang umiira. Hanggang weekend to, Ma'am Chanel? Ay, so yes po, nakikita po natin, yes po. Oh. Pero maliit pa yung chance na maging auring to pagka nagkataon. Oh, yes po, opo. Malabo pa, oo. Pero at least, di ba, hindi pinoproblema ng Mindanao ang mainit na panahon. Nga lang, iningat sila sa baha. Dahil pagka ganitong sustained yung pag-ulan. Sa mga pagguho po ng lupa. Oo, hindi, tsaka tuloy-tuloy yung ulan. Last week pa ito eh. Opo, yun nga po. Landslide naman ang kasunod. Anyway, Ma'am Chanel, thank you ha. Magandang umaga. Thank you po. Magandang umaga din po. Sige, kalbuhin nyo pa yung ating mga bundok. Every time na kinakalbuhin nyo yung bundok, nawawalan ho tayo ng control ng tubig, pang-hold ng tubig na bumababa. Ayan ha. Kaya nagkakaroon po ng mga landslides ha. Sige, huwag kayong magsawa. Kalbuhin nyo mga bundok, putulin nyo mga puno, tapos wala naman kayong ganang magtanim. Tapos isisihin natin ang gobyerno. Walang awa sa atin ang Panginoon. Walang awa ang Panginoon? Kayong kumalbo ng bundok eh. Magandang umaga, Pilipinas! Para nga tayong siramplaka rito eh. Unahin ho ninyo pagtatanim ho ng kawayan. Magtanim ho na tayo ng kawayan. Lalong-lalo na sa mga gilid po ng yung mga rolling area para mapigilan ho natin ang erosion. At the same time, maibalik ho natin ang sigla ng gubat. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating baunin. Proteksyon ng pamilya laban po sa mikrobyo. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family, 70% ay isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improval cologne, yun po yung mabangong isopropyl alcohol na gamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kabadrona, for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH book na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang-esports pa. Para nga pala doon sa mga kababayan nating mga nagtatanong, tungkol po sa pag-iimprenta ng mga sample ballot. Antabayanan po ninyo, makakausap natin maya-maya si Chairman George Garcia. Basta ang requirement lang naman, huwag nyo nang gamitan po ng logo ng COMELEC. Magandang umaga, Pilipinas! Umarangkada na nga ang local absentee voting para sa 2025 midterm elections. Ayon kay COMELEC Chair George Garcia, aabot ng 58,000 ng mga government personnel at mga authorized voters ang pahintulutang bumoto bago ang May 12 sa pamamagitan ng local absentee voting. Sa pamamagitan daw ni LAB. Talaga okay si Chairman. You may vote ahead.
via lab. Local absentee voting pong ibig sabihin. Na? Para matiyak ang seguridad sa kanilang balota, tiniyak naman ni Chairman Garcia, isisecure ang mga ito ng sealed envelope bago tuluyang bilangin ng mga vote counting machine sa Comelec Main Office sa May 12 ng gabi. Kasama na natin si Chairman George Garcia. Chairman, good morning. Magandang umaga po si Angel sa mga kababayan po natin. Magandang umaga din po. Kumusta naman ho si Lab? Local absentee voting ho yun. Mga first lovers ang kahapon po, mga bumoto. At alam niyo po, tama po kayo, Sir Angel, sa inyong nabalita, 57,682 po ang mga kababayan natin, yung mga mauuna pong mga kaboto, sapagkat sila kasi, Sir Angel, ay magkakaroon ng mga duties o tungkulin sa araw ng eleksyon. Tulad halimbawa nung ating pong mga miyembro ng media, siyempre sila ay magre-report sa atin ng mga balita mangyayari before, during, and after the elections. Number 2, yung miyembro ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police. Ang sa Comelec nga po, kahapon ay 622 po ang aming pong more or less na mga local absentee voters at siyempre doon sa iba't ibang ahensya pa ng pamahalaan. Pero meron kayong may voting precinct sa loob ng kampo? Apo, meron po sila sa mga kampo, halimbawa po sa Krame, sa mismong Campo Aguinaldo, sa iba't iba pang kampo ng AFP na meron po mga local absentee voters. At siyempre, for example, sa media naman, yung mga media ng NCR, nandiyan po sa aming regional director ng NCR, dyan po sa San Juan. Doon naman po sa ibang opisina ng pamahalaan, sa kanila pong mga building o doon sa kung saan nandun yung mga local absentee voters ay nandun din po ang ating mga polling places. At ang iboboto lang nila mga national candidate, mga senador at saka party list sa chairman? Yes po, hindi po sila makakaboto sa Angel para sa local positions. At therefore, kung ang isang local absentee or voter ay hindi po nakaboto ngayong 28, 29, 30, hindi na po sila makakaboto sa 12 ng Mayo sapagkat sila na po mismo ang nag-waive ng karapatang bumoto dahil nailipat na po yung kanilang registration mula po sa kung saan sila nakarehistro papunta sa local absentee voting. Ganun ba yun? Hindi pala po pwedeng walk-in. Dapat nag-register sila na absentee voter. Apo, kasi po, unang kinakailangan namin aprubahan yon, alamin kung talagang qualified, baka naman deactivated na. Number 2, kinakailangan namin kuhanin po yung kanyang records mula doon sa kanyang presinto sa isang barangay, papunta po dito sa local absentee voting committee. Otherwise, Sir Angel, kapag po hindi natin ginawa yon, ay baka po makakaboto ng 2 beses o ilang beses yung mismong mga botante na ganyan. Yung uniform personnel natin, walang problema. Pero yung mga taga-media, dapat pala nakapagparehistro. Opo, kaya po madami hindi po nakapagparehistro. For example, dyan po sa DCRH, may sinabit po sa amin ng DCRH mismo ang management ng mga tauhan natin, ng mga reporters o mga cameramen o kaya mga komentarista na siyang boboto ng mas maaga dyan sa local absentee voting. Saan pupunta? Sa San Juan? Sa San Juan po sila pupunta. Opo, kahapon po madami na pong nakaboto ng mga miyembro ng media. Ang lahat-lahat po ng miyembro ng media na boboto ay 1,005 Sir Angel na mga miyembro natin and therefore inaasahan natin makakaboto lahat sila. Kami din na nasa DESO Technical Support Staff nakabot na rin para sa absentee voting. Ano yung DESO? Opo. Ang DESO po ay yan po ay mismong principal. Siya po ang Department of Education supervising officer. Siya ang principal nung mismong eskwelahan at pagkatapos siya po ay may mga support staff. Yan po sila po ang mga magigiting na support staff natin na tumutulong sa ating mga principal, technical o yung mga talagang taga-takbo o talagang mga administrative personnel ng ating mga principal. Paano yun? So yung mga DESO doon sa mga provincial office sila pupunta? Apo, yung mga DESO naman po, yung mga teachers, pwede na po silang bumoto naman mismo sa araw ng eleksyon doon sa mismong presinto kung saan naman sila nagsisilbi. Yan po yung pinapayagan natin na pwede sila makaboto na doon sa mismong presinto. Although, national o pwede rin silang bumoto sa mga local candidates? Kasi nga po, kalimitan yung mga miyembro ng DepEd na naka-assign sa isang area ay taga doon din sa area. So sila po ay nakakaboto kahit sa local position sa mismong araw ng eleksyon. Ayan, okay. So Chairman, nasa inyo muli. Teka nga pala, kumusta naman ho yung overseas voting natin? As we speak. Ay patuloy po ang pagdagsa ng mga kababayan natin. Natutuwa po tayo. Medyo yung mga initial na agam-agam, unti-unti na pong nawala ito. At ngayon po ay dumadami po. Nakikita po natin itong nakaraang 2 araw, halos 10,000
ang mga kababayan natin dumadagsa sa ating pong mga post at nagboboto sa pamamagitan din po ng internet. And therefore, patuloy ang ating panawagan. Sana po hindi lang pre-enroll, sana po bumoto na kaagad para naman po ma-register kaagad ang inyong mga boto. And every now and then po, pwede nyo ma-verify kung naandyan pa yung boto ninyo sa pamamagitan po nung inyo pong laptop, iPad at cellphone na inyo pong ginamit sa pagboto. Lalong-lalo na yung mga seafarers natin ha, dahil palipat-lipat kayo ng lugar. Pagka may signal, doon automatic boto na muna tayo, ano ha? Oo. Uy, nakakatuwa naman si Attorney Respicio, ano ha? Nabasa niya na rin finally yung provision ng binabanggit ninyo na hindi kukonek yung ano. Sabi niya, good news. Eto, matagal na ho yung good news. Hindi talaga i-connect yung Wi-Fi. 2010, wala po tayong kinokonek na ganyan, Sir Angel. Basta po sana tama po yan. Tayo po ini-encourage yung lahat. Okay lang po mag-komento, mag-suggest, magbigay. Pero maganda po magtatanong din muna tayo. Sapagkat kung wala naman, mali naman talaga kami, aaminin natin lahat yan. Pero kung naandyan naman po, para lang po properly inform ang mga kababayan natin at hindi po sila nalilito. Okay. Iyon daw hubang inyong mga pinadalhan na ng show cause order na mga nag-post kung saan-saan ang kanilang mga campaign material, yung mga na-involved sa mga vote buying. Sumagot na daw ba, Chairman? Ay, sumagot na po doon. Yung pagka po vote buying, sumasagot. Pero dito po sa ating pong notice to remove, may mga hindi nagtanggal and therefore mukhang magpapail na po yung ating pong force backlash ng karampatang kaso laban po sa kanila sapagkat again nakalagay sa batas, bibigyan sila ng 3 araw para tanggalin, pero pag hindi tinanggal, election offense na po yan at kasong disqualification. Ay ganun? So po pwede silang ma-disqualify? Opo, kasi yan po yung paglabag at hindi pagsunod sa ating pong patakaran. Kaya po wala na po kami magagawa. Sabi ko nga po, minsan po na-doble pa yung notice Yung una, yung notice to remove. Number 2, show cause pa. Pagkatapos ng notice to remove, tapos show cause, tapos hindi pa rin sumasagot, mapipilitan na po talaga yung aming task force backlash na mag-file ng formal na kaso. Naku, malamang magkaubusan. Ang dami matitigas ang ulo. Po yung aming na-issuehan ng show cause order national at local candidates para po sa kanilang mga campaign materials. Pero dito po sa vote buying, Sir Angel, in fairness naman sumasagot talaga sila, nagpapaliwanag kung ano yung pinamamahagi nila o ano yung nabibigay nila o yung katotohanan o kasinungalingan nung ibinabato po sa kanila. O kasi ang hirap nun, pulyetos pala yung ibinibigay di ba? Akala pera. O kaya... pero meron din talaga nagbibigay. Meron talaga? Ayun po yung iniimbestigan namin ng cards. Yung mga health card. Bawal yun. Card ko, no? Oo. Opo, bawal po yun ngayon. Okay, Chairman, eto na ngayon. Ang sabi ho ninyo, papayagan ang pag-imprenta ng mga sample ballot. Pero dapat maipamigay a day before o ilang araw bago ho mag-eleksyon? Ay, hindi po. Bawal po ang a day before kasi nga po, pwede maipamigay 2 days before. 2 days before. Pero yung a day before, bawal na po dahil bawal na po ang pangangampanya isang araw bago mag-eleksyon. Nasa batas po mismo natin yan. Paano yun? Nakikita natin pagka panahon ng eleksyon, nandun mismo sa may harap ng pagpasok ng voting precinct, doon namimigay ng sample ballot Bawal na yon? Hindi niyo po napapansin, Sir Angel, ang ginagamit kabataan, yung mga bata, yung mga sigiting, bulinggit. Kasi po, yan po ang mga yan po ang mga bata ay hindi po kasi nakakasuhan, wala po silang criminal liability. So isipin niyo yung mga politiko minsan ay tinitake advantage pa yung pagiging bata ng ating mga musmos at para sila nagdi-distribute para nga naman hindi aarestuhin o kakasuhan. So sana po, itigil na po natin ang gawin na ganyan. Sapagkat again, pagka na-trace namin na kayo nasa likod niyan, araw na ng eleksyon, madi-disqualify pa ba kayo? Pero ba yung election offense yun? Opo, dahil po mali ba sa election offense, kasong criminal po yun na, di ba po, bawal pong ginagamit ang mga kabataan, yung mga bata, lalo na po sa mga ganyang klaseng gawi, lalo na kung ito ay illegal. Kasi nga po, bawal, illegal na po ang pangangampanya, isang araw pa lang bago mag-eleksyon, di lalo na po sa araw na eleksyon. Yung pagpapakain na hahakutin yung para bago pumunta ng eleksyon, baka walang breakfast, bawal din yun?
Naku, alam na po natin, napaka-matagal ng gawi ng madami. Tiisin na po natin. Alam niyo po, pwede naman po tayo pagkatapos ng eleksyon, after the election, bilang na ang boto, di saka tayo magkainan, wala po tayong problema. Pero wag na po yung ganun sapagkat pwede pa kayo maakusahan ng mga kalaban po ninyo na kayo ay namimili pa rin ng boto sa pagpapakain ng mga botante. Naku, ang daming LGU madadali nitong lalong-lalo na yung pamimigay ng pulyetos, so bawal na a day before at saka sa actual voting, kahit pag gumamit ng mga bata. Yan, Tama po kayo, Sir Angel. At sana po tatandaan ng mga kababayan natin yan. At, Sir Angel, paulit-ulit ko po i-remind lang sa your kind permission. May pagboto po tayo ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7 para sa nakatatanda. May kapansanan at nagdadalang tao. Para exclusive po sa kanila yan. So hindi po, pwede pong hindi alas 7 kayo bumoto hanggang alas 7 ng hapon. Alas 5 ng umaga pa lang, pag maagang nagising, nakikinig kay Sir Angel Palmone sa kanyang programa, pwede na makaboto kaagad sa mga presinto. Alas 5, so maaga pa na namin papipilahin. Ako, PWD ho ako eh. Oo. Person without... Kayo makaboto kaagad si Angel ng ganun kaaga. Person without datong. Hindi ho, PWD ho talaga ako. Meron akong problema sa likod. Ayan. So, alas 5 hanggang alas 7, exclusive para sa mga senior citizen, PWD at saka mga buntis. Ayan, Opo, mga buntis. At sa lahat po ng mga nakatatanda o PWD, meron pong botohan sa baba. Hindi niyo po kinakailangan tumaas pa sa second floor. Meron po kayong lugar sa baba. Meron pong priority polling place na tinatawag para hindi nahihirapan na tumaas sa second floor at third floor. Wala bang spokesman ang COMELEC? Meron ho, si Atty. Lodianco. Kaya lang, masipag lang ho talaga si chairman. At pwede ho ninyong bulabugin anytime. Ewan ko nga dito, hindi yata ito natutulog. Basta mag-vitamin C ho kayo lang, chairman. Tapos, ito pa. Wala daw bang balak ang COMELEC na magdagdag ng allowance sa mga teacher? Di ba, meron naman. Pinagdagan po natin, talaga ipinaglaban po ng inyong COMELEC. Karoon across the board ng lahat na mga maglilingkod sa araw ng eleksyon, guruman, support staff, kahit deso, ay binigyan po natin ng tigda 2,000 piso na dagdag at yan po pinaglaban namin sa budget ng komisyon. Dapat at nararapat lamang talaga na yung kanilang paglilingkod masuklian man lang kahit papaano ng COMELEC. Kahit ganung wala nga po silang tax exemption na ibinibigay sa kanila ang ating pong pamahalaan. Maglalabas daw ba ng listahan ang COMELEC dun ho sa mga violator na hindi tumugon? O kayo naman, basta nakita ho ninyong... Hindi man po namin masabi isa-isa, pero siyempre po, na-announce naman po lagi ng media kung sino may mga kasong disqualification at kasong election offense. Ayan, oo. Pero basta pag nakita nyo, violator, naglalagay ng mga campaign material sa mga puno, pinapakuha ng mga puno, huwag nyo na ho kagad iboto yan. Local o national. Diba? Dahil kung wala nga respeto sa puno, tama po kay Sir Angel, nasa ating mga kamay. Kung pababayaan natin, binabalahura at yung ating mga batas, hindi po sinusunod. Nasa inyo po yan kung papayagan natin yung mga yan. Chairman, maraming salamat. Ingat po kayo. At sabi nga ho namin, paalala namin sa inyo sa tuwi-tuwi na magpahinga din ho kayo, ha, Chairman? Dahil kailangan kayo ng bayan. Thank you. Maraming salamat. Si Chairman George Garcia ng Commission on Elections. Maganda umaga, Pilipinas! Oy, at para ho sa mga kababayan nating maagang gumigising at nag-aabang ng clue sa mahiwagang tunog, alaw ng dagdag na clue kasi nakuha na yung item number 1 at saka item number 2. Anong pinupukpok at ano yung pinagpukpukan? Mahiwagang tunog! Ayan. Ayan. Habang kayo po ay naliligo gamit ang Shield Bath Soap, tingnan ho ninyo yung inyong mga banyo, ha? Baka nandyan yung isang item natin, ha? Yung pangalawang item, dati po itong ginagamit ng mga lalaki pero mas gamit na ngayon ng mga babae. Ang inyong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagte-text, empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasali online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Maganda umaga, Pilipinas! 5:21. 26 na makalipas ang alas 5 na umaga, kasama naman ang mga riders ng angkas. Nakisa si Senator Francis Tolentino sa pagdiriwang ng araw ng kagulungan sa Angkas Tagumpay Center, Cainta, Rizal nitong nakalipas na linggo.
Binati at pinasalamatan ni Senator Tol ang mga riders sa kanilang matyaga, maingat at matapat na paglilingkod sa ating mga mananakay. Bilang isang alternatibo, masabot kaya at mabilis na transportasyon para sa ating libu-libong mga pasahero sa Metro Manila, pinuri ni Tolentino ang grupo ng angkas para sa kanilang ambag sa ekonomiya at sambayanan. Matatandaan si Senator Tolentino ang utak sa likod ng motorcycle lane sa EDSA noong kapanahunan niya bilang chairman ng MMDA. Nagbigay ng dagdag na proteksyon sa mga motorcycle lanes para sa ating mga riders, ganyan din ang nagpatibay ng disiplina sa mga motorista sa paggamit ng kalsada. 106 Trabaho Party List naman isusulong ang karapatan at kapakanan ng mga manggagawa kasabay ng nalalapit na Labor Day. Detalye na balita mula kay Idniel Parosa, RH52. Idniel, good morning. Ilang araw bago ang Labor Day, muling iginiit na 106 Trabaho Party List ang kanilang advokasiyang layong palakasin ang karapatan at kapakanan ng mga manggagawang Pilipino para mabigyan ng patas na oportunidad. Pangunahing layunin ng 106 Trabaho Party List ang suportahan ng mga manggagawa sa paraan ng pagbibigay ng makatarungang sahod, pagtiyak ng seguridad at pagsigurong may naiipon ng bawat isa. Kaugnay nito, suportado ng 106 Trabaho Party List ang naging anunsyo ng Department of Labor and Employment na may 37,000 job vacancies sa 63 job fairs na isasagawa sa iba't ibang panig ng bansa sa araw ng paggawa. Pagkamat positibo ang 106 Trabaho Party List sa mga job fair, job vacancies, dapat din umanong matiyak na maibibigay sa mga manggagawa ang tamang pasahod at benepisyo. Kabilang din sa mga layunin ng 106 Trabaho Party List ay ang pagandahin ang kalidad ng trabaho sa bansa, reformahin ang provincial rate, bumuo na sentralisadong database para sa mga naghahanap ng trabaho at iba pang reforma sa sektor ng paggawa. Samantala, tuloy-tuloy naman ang pag-ikot ng 106 Trabaho Party List sa iba't ibang panig ng Kapuluan at asahan naman ang kanilang karavan sa Bungabong, Mindoro at Dagupan City, Pangasinan. Ito sa Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Umasa naman si Senator Amy na maisa sa batas ang isinusulong niyang National Equal Minimum Wage ngayong patuloy ang pagsipa ng presyo sa mga pangunahing bilihin. Ayon sa Duterte approved na tangkang makabalik sa Senado na si Senator Amy Marcos, super kupad aksyonan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang hiling na aumento sa sahod ng mga manggagawa. Imbis na niya napakinggan ang kagyat na pangangailangan ng mga ito, nagiging balakid pa kasalukuyang sistema upang makamit ang makatao at makatuwirang antas ng sahod. Sinabi ni Senator Amy na nais niyang mawakasan na ang regional wage disparity na lalo lamang nagpapalubog sa kahirapan ng mga taga-probinsya at ikayatin ang patas at balanseng pag-unlad para sa saan mang sulok ng bansa. Binigyan din pa ni Super Ate ni Senator Amy hindi lamang usaping ekonomiya ang pantay na minimum wage sa mga manggagawa, kundi usaping may kinalaman sa dignidad at hustisya. Naranawagan naman si Agri Party List Representative Wilbert Manoy Lee sa Department of Agriculture na resolbahin ang oversupply ng kamatis sa bansa. Ayon kay Lee, walang magawa ang mga magsasaka kundi itapon na lamang ang kamatis sa tuwing sumusobra ang kanilang ani. Tinukoy na halimbawa ng kinatawa ng impormasyon na tunetonelad ng kamatis ang itinapon sa Nueva Vizcaya at Iloilo dahil sa naturang problema. Ipinahayag pa ni Lee na dapat bigyan ng training ang mga tomato farmer na makapag-manufacture ng iba pang mga produkto tulad ng tomato paste, ketchup at tomato jam. Samantala, Malacanang tiniyak na mahigpit na babantayan ang mga dayuhang kukuha ng digital nomad visa. Detalye na balita mula kay Let Narciso, RH14. Let, good morning. Sisiguruhin ng Malacanang na hindi maaabuso ang paggagawad ng digital nomad visa sa mga dayuhang gustong mag-work from vacation sa Pilipinas. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, mahigpit na babantayan ang implementasyon nito para matiyak na hindi matutulad sa sitwasyon ng mga pogo ang pananatili sa bansa ng mga dayuhang kukuha ng digital nomad visa. Sinabi ni Castro na tututukan rin ang mga proseso at magtatatag ng security features para protektado ang mga Pilipino sa anumang posibleng scam o paglabag sa batas ng mga dayuhan. Kasama rin anya sa mga hakbang ng gobyerno ang paghihigpit sa entry points ng bansa gaya ng mga paliparan, pantalan at terminal. Inaasahang tataas ang kita ng gobyerno at magdudulot ng magandang benepisyo sa publiko ang paggagawad ng digital nomad visa dahil dadagsain ang bansa ng mga dayuhang may remote o digital related na trabaho. Una nang kinilala ang Pilipinas sa World Economic Forum
na ikapitong bansang pinakamabilis lumago bilang remote work hub sa buong mundo. Indikasyon daw ito na paboritong destinasyon ang bansa ng mga tinaguriang digital nomads o mga dayuhang nagtatrabaho gamit ang teknolohiya habang nasa ibang bansa ang kanilang kliyente o employers. Ito si Left Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let. Sinalutuhan ng Angkomadrona Party List si Dr. Hannah Grace Pugong na mula sa pagiging top-notcher ng 2014 Midwifery Licensure Examination. Rank 3 ito sa 2017 Nursing Board Exam. Sumelyo na naman ng ikasyam na pwesto sa 2025 Physician Licensure Examination. Bang lupit Mula sa pagiging kumadrona, naging nurse at ngayon ay isa ng doktor. Ayon kay Kumadrona Party List nominee Attorney Fiona Itona, hindi matatawaran ang dedikasyon ni Dr. Pugong na produkto ng UP Manila School of Health Sciences upang manindigan, maglingkod sa bayan bilang kumadrona, nurse at ngayon ay isa ng ganap na doktor sa gitna ng kakulangan at hamon sa sistemang pangkalusugan sa bansa. Tiniyak naman ni Attorney Itona na kung mahahalal ang taong bayan sa midterm election sa Mayo ang Kumadrona Party List, number 72 sa inyong mga balota, mapapalakas ang educational support para sa midwifery students, mga nursing students at mga medical students upang dumami pa ang katulad ni Dr. Pugong. Kailangan din na mapalawak pa ang scholarship opportunities para sa mga nais magserbisyo sa mga malalayo at mga liblib na lugar kung saan walang akses ang karamihan, lalong-lalo na ang mga mahihirap na pamilyo sa mga serbisyong medikal. Sinabi pa ni Attorney Itona, isusulong din ng Kumadrona Party List na mapalakas ang mga inisyatibang kagaya ng Doctors to the Body Program para sa mga bagong doktor at healthcare professionals at siguraduhin ding makatwiran ang kompensasyon at benepisyo, lalong-lalo na sa mga rural health practitioners, kabilang na nga ang ating masisipag pero magagandang mga midwives kahit maghapong naglalakad, nangangabayo o sumasakay sa mga habal-habal at skylab. Binati ko sa mga ni House Assistant Majority Leader at Zambales Congressman J. Kong Hoon ang pananahimik ni Vice President Sara Duterte sa isyu ng paggamit ng confidential fund na lalo lamang umanong nagdudulot ng problema sa kanya habang papalapit na ang impeachment trial. Sinabi ng mababatas mula sa Zambales sa pagtanggi ni VP Inday na magbigay ng malinaw na paliwanag hindi nakatutulong sa kanya kapag nagsimula na ang impeachment trial ng Senado. Binigyan din pa ni Kong Hoon, ang publiko ay may karapatang marinig na malinaw ang kanyang sagot hindi ang mga scripted na kwento o mga drama. Maganda umaga, Pilipinas! Baka kayo ay may mga importanteng lakad ngayong araw na ito, huwag ding kalimutang magbaon ng family alcohol. Pero habang ho kayo nagbabaon ng family alcohol at naghahanap ho kayo ng maipapasalubong sa ating mga mahal sa buhay, isipin din ho natin ang ating mga magsasaka. Katulad na lamang ho ng produkto ng mga magnaniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Uy, mahal ng nyug ngayon 105 pesos per kilo ang nyug. Yung kopra. Ganun ho kamahal ang kopra ngayon. Pero dyan ho sa lalawigan ng Quezon, bukod ho sa nyug, meron na ho silang tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate ho ay produkto ng mga magnaniyog, ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material na kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon, nagpuproduce ho sila ng dekalidad na kakao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. Ay sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya tagkilikin po natin ang gawang atin. Ang tangerine chocolate ay 100% gawang lokal but taste and looks global. Sabi po ni Dr. Helen Tan, paano hindi ito magiging taste and looks global? Tinulungan ito ng DOST at ng DTI. Tangerine chocolate, pwede pong pangregalo sa Mother's Day. Maganda umaga, Pilipinas! Muling binuhay ang taunang pagdiriwang ng pagkakatatag ng Norsagaray Smiles Club matapos itong matigil ng mahigit 5 taon dahil sa pandemic. Naging espesyal ang ika-89 na anibersaryo ng pagkakatatag ng grupo ng dalawa nito ni 6th District Representative Salvador Caador Pleito. Ang naturang pagtitipon ay taunang idinaraos upang bigyan ng pagkilala ang mga kabataan ng Norsagaray na nagsipagtapos ng pag-aaral sa iba't ibang larangan, gayon din ang bigyang pugay at pagpapahalaga ang kanilang mga magulang.
Sa kanyang mensahe, binigyan diin ni Kaador ang kahalagahan ng edukasyon na anya'y susi tungo sa pagbabago at pag-angat ng buhay ng bawat pamilyang Pilipino. Iginit pa ni Kaador, ang edukasyon ang pinakasentro at puso ng lahat ng mga programa, serbisyo at proyektong ibinibigay para sa kanyang distrito. 36 na makalipas ang alas 5 ng umaga, binigyan din ng senatorial candidate na si Camille Villar ang kanyang suporta sa lokal na Abaca Industry. Nang dumalaw ito sa Catanduanes, tinaguri ang Abaca Capital of the Philippines. Pinuri ni Kong Camille ang Catanduanes dahil sa pagiging world's top producer ng Abaca na kilalang strongest fiber sa buong mundo. Iginit niya na dito nananatiling buhay na buhay ang ekonomiya at kabuhayan ng mga lalawigan. Tiniyak din ni Villar na lalo pa niyang palalakasin ang sektor ng agrikultura gayon din ang local trade economy para makalikha ng mas maraming trabaho at kabuhayan para sa ating mga kababayan. Ayon kay Villar, mahalagang mabigyan ng sapat na suporta ang Abaca farmers at masiguro ang Abaca fibers ay naibibenta sa angkop na halaga. Parang yung ano ha? 105 pesos per kilo ang kopra ngayon. Muli namang namayagpag ang 106 sa Trabaho Party List sa survey na isinagawa ng WR numero kung saan lalo pang tumaas ang ranggo nito sa 2 pwesto sa Metro Manila. Ito na rin ang pinakamataas sa manong ranggo ng 106 Trabaho Party List ng mga survey na ginawa ng WR numero. Sa isa pang survey na ginawa ng WR numero noong March 31 hanggang April 7, umangat sa ika-13 pwesto ang 106 Trabaho Party List mula sa 50th place. Pangunahing layunin ng 106 Trabaho Party List na isulong ang karapatan ng mga manggagawa sa paglaban sa tamang pasahod, pagbibigay ng sapat na benepisyo at mabigyan ng patas na oportunidad ang bawat manggagawa. Magandang umaga, Pilipinas! 38 makalipas ang alas 5 ng umaga. Party List. Nakikinig, nagsisil. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Si Chairman Rosendo Sonang Sinag, kasama na natin. Kasendo, magandang umaga po sa inyo. Angel, magandang umaga. Oy, kumustang kampanya ng ano nga yung party list ng na sinusuportahan ng grupo ho ninyo, Kasendo? Abono Party List. Abono Party List na laging nag-aabono. Abono sa fertilizer, abono sa problema sa ESF. Ay, sus, may ginoong buhay. Anyway, pag-usapan ho natin ang bigas kasi magro-roll out na daw po ng 20 pesos per kilo na bigas sa sa Visayas, And dami nagtataas ng kilay. Ito ba sustainable? Yes, subsidized ito Bali, nabanggit din ng palasyo na ang subsidy between 13 to 15 pesos. So, ang tingin naman natin na kung i-allocate ang budget ng national government and suporta ng local government, kaya naman i-sustain ito. Okay. Kasi yung tupad and yung di ba 2,000 ang binibigay nga di ba? Yung sa ayuda. Ito is kung 15 pesos ang equivalent doon parang kung 325 grams ang per person, di ba? So ang equivalent doon is 400 tao yun mabibigyan. Kasendo. So, ang natin, tingin naman natin kaya kung malaking budget na mabibigay sa i-allocate ng government. Ayan. Kaya, kung may i-allocate na budget, bakit hindi na lang daw po yung pondo sa ayuda ang ilaan dito? Bigas na lang ibigay sa harip na pera. Yes, oo. Yun ang nakikita natin pwedeng ibigay, para at least mas maraming tao ang makaka-benefit. Oo. Kasi mga 25 billion din ito. Di parang 2 beses natin binayaran yung bigas. Binayaran na ng NFA mula sa pondo ng bayan. Pagkatapos pag ipinamahagi mo, may panibagong subsidy. Di ba? Yes, oo. Okay. So, ang tingin natin is kung ito is
gagawin nationwide, talagang kailangan may bigyan ng malaking budget. Over and above the kasalukuyang allocation para sa ayuda program? Hindi ko alam kung paano nila i-transfer yung sa ayuda program. So, itong may sinasabi si Secretary yung 4.5 billion. So, yun siguro kung i-continuous dun sa Bisaya, kaya yun i-sustain dun sa area na ng Bisaya. Sabi ko nga, ba't ba hindi na lang ibuhos yung subsidy all together para sa mga magsasaka para mapataas natin yung productivity? Di ba? Yes, oo. Yun ang inaano natin kung yung subsidy sa magsasaka maibigay, at least makakabili ng mas murang bigas sa kanila, palay. So, in return, mas mura yung bigas. presyo. No? Oo, na may bibenta. May bibenta. Yeah. Oo. Magkano ngayon ang farm gate price? 18? 18 pesos? Bali sa fresh is 17. Tapos yung dry is 19 pesos. 19. Tapos ibibenta mo ng 20. Mukhang mahirapan nga talaga, no ha? Dahil nga, pero kung subsidized, pwedeng mapababa yung farm gate price. Yes, pwedeng mapababa yung farm gate price. Magkano ang tinitinan mong angkop na subsidy para mapababa natin sa 20 pesos yung retail price ng locally produced rice? Nasa, nasa 10 pesos per kilo? Kung bigas, kung bigas na ang target nila, nasa 13 to 15. Pero kung mapapababa natin yung palay, siguro ang subsidy around 6 pesos. Mas maliit yun. Di ba? Mas maliit yun kaysa dun sa 13 pesos na isa-subsidize mo pagka bigas na yung ipamamahagi. Pero kung palay, mas kasi kahit na ang local millers, yung non-NFA, definitely magbebenta ng murang bigas kasi mura ang farm gate price Diba? So, pwedeng pag-aralan mabuti yun. Oo. So, instead of subsidizing directly yung ipapamigay ng mga bigas, i-subsidize natin yung produksyon ng palay. Kasi 6 pesos lang ang magiging subsidy para mapababa to 20 yung presyo ng ng palay sa merkado, ng bigas sa merkado. Diba? Yes, oo. Yan ang dapat na pag-aralan mabuti. Kinusulta ba kayo in the first place? Kasendo? Ito is yung immediate action ng gusto nila. So kaya ang target siguro yung sa consumer na, no. Ang tingin naman natin Angel is kung successful yung programa dun sa Bisaya, kasi yung LGU yata magpa-participate din so with that hopefully maging successful para ma-replicate sa other area. Pero yung gagastusin ng LGU, galing din naman sa taxi. Yes, oo. Ganon din yun Lilipat lang sa kabilang bulsa Di ba? Isa na taxpayer na pa rin panggagalingan nun Anyway, sige Kasendo, sana nga mapag-aralan ng gusto to make this sustainable. Kasi pwede naman talaga maging sustainable kung ang subsidize talaga natin yung ating mga magsasaka. Di ba? Yes, para at least mapababa yung production cost. Yung local production tuloy-tuloy rin na lumakas. Yeah, mantakin mo ang nyug ngayon ang kopra 105 pesos per kilo. Susme. Di magkano na ang kopra meal? Di ba? Ang taas din ng presyo ngayon. Kaya tiba-tiba yung mga nagtanim ng nyug Di ba? Kaya lang ang hirap na rin magpagulang ngayon ng nyug, Kasendo, dahil mas mahal ang buko. Farm gate price ng buko 15, 18. Mantakin ninyo. Oo. Kasendo, thank you for joining us. Magandang umaga po. Thank you, Angel. Si Kasendo ng grupong Sinag. Ayan, So sa estimate ni Kasendo, 6 pesos ang magiging subsidy kung kinakailangan para sa mga magsasaka para may pagpatuloy itong 20 pesos na presyuhan ng bigas sa merkado. Magandang umaga, Pilipinas!
Pilipinas. 6 versus 13? Ang laking diferensya kaya nun. 10 minuto na lamang bago mag-aces ng umaga. Ang Umaga Pilipinas. Hoy, 55 na makalipas ang alas 5 na umaga. Oras na para tayo po ay mag-ultamayo. Ang ultamayo po ay Lactococos Lactostrain Plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial sa Japan. Ang bawat kapsula po ng ultamayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococos Lactostrain Plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok sa ating katawan, ina-activate po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell, yung po tinatawag na commander ng ating immune system. At yan po nagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Kaya para ho sa ating mga kababayan na nangangailangan po ng dagdag na resistensya, magkaroon ng magandang tulog, mag-ultamayo araw-araw. Ang ultamayo po ay available sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, Joann's Pharmacy, Curomed at Southstar Drug. Ang ultamayo po ay halal certified. Rehistrado po ito sa Food and Drug Administration, halal certified. Kung kayo po ay may mga concerns pa, mag-text lamang sa 0917-110-6580. Ang ultamayo po ay hindi gamot at hindi dapat magamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang umaga, Pilipinas! Ilang gulay, tumaas pa ng 20 hanggang 30 pesos per kilo. Nasa Maricaban Public Market pa rin sa Pasay si Giselle Recaport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuyang Angel. Patuloy sa pagtaas ang presyo ng ilang gulay dito sa Maricaban Public Market, lungsod ng Pasay. Yung ilan sumipa ng hanggang 20 hanggang 30 pesos kada kilo sa nakalipas na magdamag lamang. Ang bawang 160 hanggang 180 kada kilo ngayon mula 150 kada kilo kahapon. Mabibili naman ang kamatis sa 85 hanggang 95 kada kilo mula sa 70 kada kilo, habang yung bell pepper naman 200 hanggang 210 kada kilo mula 150 kada kilo sa nakalipas na magdamag. Ang sibuyas 150 kada kilo ngayon mula 130 kada kilo. Ang luya naman 210 o 220 hanggang 230 kada kilo mula sa 210 pesos kahapon. Ang Baguio beans 130 hanggang 140 mula 120 kada kilo, habang ang carrots naman 90 pesos ngayon mula 70 pesos kahapon. Nagmura naman ang repolyo sa 130 kada kilo mula 140 kada kilo, habang yung kalamansi 140 kada kilo mula 150 kada kilo. Ang patatas naman mabibili ngayon sa 100 kada kilo mula 110 pesos kahapon. Ang sayote 40 kada kilo mula 55 pesos kada kilo. Ang labuyo naman 90 kada kilo mula 130 kada kilo. Ang siling pansigang 120 kada kilo, mas mura yan ng 30 pesos mula sa 150 pesos kahapon. Habang ang lettuce 160 pesos lang kada kilo ngayon mula 170 pesos kahapon. Ang karne naman ng baboy tumaas pa, yung liempo sa 410 kada kilo mula sa 400 sa mga nakalipas na araw. Ang pigya at kasin 360 hanggang 370 na parehong lagpas na doon sa MSRP na itinatakda ng Agriculture Department. Samantala, ang gulchika naman tumaas din sa 210 kada kilo mula sa 190 pesos kahapon. Ang hita, pecho at pakpak pare-parehas naman na 200 ang kada kilo ngayon. Sa karne naman ang baka nananatilihan sa 500 hanggang 510 ang kada kilo dito sa pamilihan. Ito si Giselle Recaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Oy, baka ho kayo nandyan sa may bandang Rizal, O kaya mga kalapit na mga bayan. St. Monique Palay, the most prestigious project yan po sa Binangonan, Rizal. Tingnan daw po ninyo yung kanilang townhouse model na Bianca. 2-story townhouse yan with balcony na may 2 hanggang 3 bedrooms. Pwede nyo ma-avail through Pag-ibig Financing at less than 20,000 pesos a month, 30 years to pay. Kaya tawag na sa 0917-719-7908 para po sa karagdagan detalye. Ang tawag po nila dyan luxurious living but affordable housing. St. Monique Balay, the most prestigious project yan po sa Binangonan, Rizal. Kung ngayon na ho kayo bibili, may chance pa ho kayong manalo ng brand new na Honda Click. Ay, magandang umaga din po kay Governor Joanna Valencia dyan po sa Oriental Mindoro, So, bukas na lang tinatawagan namin kayo. Ay, paano po? Ay, habolan muna natin to. 100% ang mga PDL sa nabotas isinailalim sa Oplan Alisis Cabis. Siksikan kasi. Detalye na balita mula kay Edwin Duque, RH23. Edwin, good morning. May buntag Kuya Jel, naging matagumpay ang unang araw ng 3 araw ng kampanya sa paggamot ng Oplan Alisis Cabis sa paitan ng nabotas.
ay kay Chief Jail Warden si Andy Bada, ginaguyod ang kalusugan at kapakanan ng mga personal na provided upon Liberty o PDL, kung saan Kuya Angel ay matagumpay na inilunsad sa Navota City Jail ang mass treatment program. Ang inisyatiba na ginanap sa pagtulungan naman ng International Committee ng Philippine Red Cross ay naglalayong puksain ang infeksyon ng SCABI sa loob ng pasilidad ng kulungan sa pamagitan pa rin ng dedikadong pagsisikap ng mga organizer at manggagawang pagkalusugan. 100% populasyon ng PDL ay sumailalim sa paggamot at lahat ng dormitoryo ay lubusan ng dinisinfect upang maiwasan ang pag-ulit ng galis. Personal na sinaksihan ni Ginoong Lawrence Francisco mula naman sa Navota City Health Office ang kampanya ng paggamot na tinampok ang malakas na pagtutulungan ng pamalalungsod at mga humanitarian sector. RH1 to 3, Edwin Duque nagulat sa DSRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Edwin. 2x2 sa ACS Balita. Susunod na sa ilang saglit. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po kay John Steinbeck na isa pong Nobel Prize winner na journalist. All war is a symptom of man's failure as a thinking animal. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. 2x2 in just a while. Isang minuto na makalipas ang ACS ng umaga. Magandang umaga, Pilipinas!